Welcome, Reddit. This time we have another exciting discussion lined up. We're now in week 7, and I'm Sir Movi, your ever curious science buddy. Don't forget to like, share, and subscribe so you'll always be updated on our upcoming lessons. So let's dive in. Okay, so sa week 7 po natin, this is considered as part 1, the atom and the periodic table. And in this lesson, we will discuss electron clouds, the energy levels, and the valence electrons. Ang bilis na, no? Okay, kung baga nung pinaka last week, parang discuss na ako ng week 1. Nandito na tayo sa week 7. Okay, so anyway, for the learning competency, okay, ang dami na naman ano. But this lesson, nakafocus lang po ito sa learning competency number 4, which is explain that the electron structure of an atom determines its position on the periodic table. Okay, sa ating curriculum guide, yan ay learning competency number 8. Okay, so here, okay, sa ating learning competency number 8 or 4 dito, so yan po yung mga topics, electron clouds, energy levels, and valence electrons. So may nagtanong po sa akin na, Sir, ako po yung magdidemo at ang focus ng aking discussion is electron configuration. So possible mag-level or mag-fall yung kanyang discussion sa energy levels. Okay, kasi connected naman ang electron configurations. Yan ano. But anyway, before you make a lesson plan, kailangan muna natin mag-unpack syempre ng learning competency. Okay, from learning competency number 8 sa curriculum guide, which is explain that the electron structure of an atom determines its position on the periodic table. So, ang iyong topic ay electron configuration. Pwede kang mag-unpack. Gawin mong determine the electron configuration of the selected elements using the AFMO principle. And then after nakapag-unpack ka na ng LC, di gawa ka ng um, attainable na mga objectives. Okay, and then, yun lamang para mas ayos ano. So, doon sa pagdi-discuss mo, no need to um, dive deeper. Kumbaga, hindi naman hinihingi yung pinaka-deeper discussion on the electron configurations. Okay, kumbaga, dito kasi sa ating mga learning competency na curriculum guide, as you can observe, um, may kagandahan din naman itong matatag curriculum kasi kung mapapansin niyo sa mga LC, pinababa nila yung level. Okay, ng mga LC. Kumbaga, na level nila sa capacity ng majority ng learners. And as teachers, tayo na mga teacher, kung may napapansin tayo magaling sa klase natin, nandun yung ating um, free will or yung ating what they call this, freedom na taasan yung level. Okay, ito naman kasi mga LC nito is siguro yung ginawa ng DepEd talaga na-appropriate sa majority. Okay? So, ayan po. Ayan, pero reminder lang po itong mga competency natin or learning competency na nasa curriculum guide, yan din po ang ilalagay natin sa TOS natin during quarterly examination. Hindi po natin ilalagay doon yung mga na-unpack po natin. Kung ano yung original learning competency, yun po yung ating ilalagay. Okay, so sige, let's discuss. Okay, or let's start. So for the learning objectives, form electron clouds containing the basic structure of an atom. Understand how the electron structure of an atom determines an element's position on the periodic table. And for number 3, define valence electron and determine the number of valence electron on the first 18 elements. Connect electron structure to chemical behavior and properties. Okay, so napaka-clear naman ang ating mga objectives kung ano yung ating gagawin ngayon. Ano? So, let's start. Ayan, so before we dive deeper, let's have a short review. Okay, the first 20 elements. Okay, identify the first 20 elements in the periodic table. Sige nga, try natin yung position muna. So, since we already discussed the regions in the periodic table, the difference between group and periods, the metals, non-metals, metalloids, the different blocks, the different groups like representative, transition metals, and uh, many more. Ano, so hopefully alam na natin. Okay, so mga ma'am and sir, required natin ng mga bata na ma-familiarize or ma-memorize kahit yung first 20 elements sa ating periodic table. Which is yun naman talaga hinihingi sa ating ano na LC. So sige, ano nga yung ating first element sa periodic table? Okay, correct. It's hydrogen. And hydrogen, ilan ang protons na yan? Definitely 1. Kung ano po yung kanyang atomic number, okay, yun din po yung number na protons. Okay, next. Okay, it's helium. Okay, na merong 2 protons. Okay. And then, okay, lithium with 3 protons, followed by
beryllium. Okay, followed by boron. Okay, and then carbon. Okay, nitrogen, oxygen, okay, fluorine, neon, and then sodium. We also have magnesium, aluminum, silicon, phosphorus. We also have sulfur, okay, chlorine, argon. Now we have potassium and calcium. Okay, so hopefully familiar po tayo. So tandaan, okay, tandaan natin yung kung ano yung atomic number, okay, yun din po yung number ng protons. And nasabi ko na naman sa inyo, yung mga elements natin nasa periodic table, they are electrically neutral. Okay, electrically neutral. Anong ibig sabihin pag electrically neutral na mga anak? Okay, pag sinabi natin electrically neutral atoms, yung number ng kanilang protons at number ng kanilang electrons ay parehas. So definitely, yung hydrogen may isang proton, okay, meron din siyang isang electron. Electrically neutral. Yan yung ibig sabihin. Pero let's say, proton, pero magkaiba yung number of neutrons. Ano ang tawag sa kanila? Correct, isotopes. Okay, so hopefully naman is natandaan natin yung mga basics, ano? Ayan, so let's have a short review. Still familiar pa din ba tayo sa quantum mechanical model, the current model of an atom? Okay, so diba, this is the current model of an atom. And wherein, kung mag-discuss tayo ng mga models, you describe this model as, okay, where electron can't be totally, or we cannot predict the exact location of the electron in an atom. Okay, that's the quantum mechanical model. Okay, so this is the proton. Okay, and then we have the neutron. Okay, and then we have electron. Sir, nawala po yung electron. Hindi po namin nakita kung nasaan. Kasi nga, in quantum mechanical model, we cannot predict, di ba? We cannot predict the location of the electron in an atom. But definitely, saan po ba yung mga electrons, sir? Saan napunta? Nandyan po sa electron cloud. Yung parang sphere na yan. Nasa electron cloud. And according to quantum mechanical model, ang ating mga electron, possible nating makita dun sa pinaka-darkest part of the sphere. Okay, closer or closest to the nucleus. Okay, so sige. So for our first activity, jumble to science, unlock the words, unlock ang vocabulary muna tayo. For our learning objectives, students will identify and understand key scientific terms by rearranging jumbled letters using the given definition as clues. We have our PowerPoint presentation. For the instruction, read the definition carefully. Rearrange the scrambled letters to form the correct scientific term. Raise your hand if you know the answer before sharing it aloud. Okay, so are you ready? So, sige. Ayan. So, it's where electrons are most likely to be found. Okay, this is the model or the quantum mechanical model. Okay, what part is that? Anong tawag natin doon? Where electrons are most likely to be found. Okay, it's electron clouds. Correct. And next, how likely something is to happen? How likely something is to happen? Ano yan? Sige, it's probability. Okay, so yun naman yung lagi natin encounter ang probability, no? Even first quarter. What about this one? Like different floors in an electron building. Like on different floors. Okay, so it's energy levels. Okay, energy level. So, sasabihin ko sa inyo later kung ano ba yung energy level kasi yan ang one of the topics na kailangan ninyo matutunan. Next, a region around the nucleus where electrons are likely to be found. Regions. Okay, ano kaya yung regions in the nucleus? It's known as orbital. Correct. It describes how electrons are distributed in an atom's orbitals. It describes kung paano ba nag-distribute yung ating mga electrons, okay, in an orbitals. It's electron configuration. Correct. Next, the outermost energy level of an atom is called the valence. Okay, nandun na din ang sagot. Sinagot na valence shell. Okay, so tandaan mga anak, the outermost energy level of an atom is called the valence shell. Mas makita niyo sana kung ang ginamit nating model ay the Bohr model. Pero papakita ko pa din sa inyo later.
The electrons in the outermost shell, yung pinakadulo. Kung meron tayong outermost shell, ang tawag natin ay valence shell, yung pinakadulong shell. Okay, meron din naman tayong tinatawag na valence electron, yung dulong electron. The outermost. Okay, for our second activity, exploring the atom through simulation, students will understand the structure of the atom as explained by the quantum mechanical model by observing a teacher-led simulation. We have our PowerPoint presentation for the instructions. Watch carefully the simulation presented in the PowerPoint. Take note of the movement of the arrangement of electrons in the model. Share your observations and ideas with the class and after the presentation. Ayan. So, meron tayong hydrogen. So, tingnan natin. Ilan nga ang proton ng hydrogen? It's 1. Okay. Meron siyang 1 proton and 1 electron. But definitely 0 neutron. Okay. So, nakita niyo ba kung saan nagpunta yung electron? Tinawala. Okay. So, kumbaga, saan natin makikita yung ating electron? In the electron cloud. Okay. Next, helium with 2 proton, 2 neutron, and 2 electron. Okay. That's the model. Ano ang tawag natin siya sa model na yan ay quantum mechanical model. It's just a simulation. So for lithium, with 3 protons, 4 neutron, and 3 electron. Okay. Kita naman natin ano. Next, beryllium. Okay, with 4 protons, 5 neutrons, and 4 electrons. Okay. And then boron with 5 proton, 5 neutron, 6 neutron, and 5 electron. Okay, ayan. So, kita-kita natin yung isang electron. But definitely, dapat yan ay hindi kita edit natin. Okay, so dapat po yun ay hindi kita yung ating electron. Dito po ha, hindi ko na ma-edit. Okay, so correct me ha. Hindi na po ito dapat kita. Dapat ito ay nasa likod. Okay? Hindi ko na i-send to back. Okay, so this one. Okay, so na-edit na natin. So this is the boron. Ayan. Okay, so medyo nakaback na iba pa na ano. Ayan, so anyway, inside the atom, according to the quantum mechanical model, the electron cloud. Okay, in the quantum mechanical model of an atom, okay, electrons are found in a region of space called the electron cloud. Correct. Where there is a high probability of finding an electron. Doon lang talaga sa electron cloud nakikita yung ating mga electrons. Ano? The electrons are most likely to be inside the sphere closest to the nucleus where the cloud appears. Ano nga? Saan nga natin makikita yung mga electron? Dapat yung cloud ay it will appear lighter or darker? Correct. Darkest. So, pinaka-darker. Doon ang mga electron. Ano? According to Heisenberg's uncertainty principle, we cannot know both the exact position and momentum of an electron at the same time. Yun ang sinasabi natin. Hindi talaga natin mag-predict yung position or exact position of an electron in an atom. Okay, so anyway, for our next activity, journey of electrons, visualizing the atom. Students will understand how electrons are arranged in energy levels, orbitals, and electron configurations by observing a teacher-made simulation. Okay, so meron tayong PowerPoint presentation. Carefully observe the simulation on the Bohr model, energy levels, orbitals, and electron configuration. Take note of how electrons move and are distributed in different levels and orbitals. Share your key observations and answer the teacher guide questions after the presentation. So yung ating previous activity, pinakita lang doon yung idea ng quantum mechanical model. Kung ano yung itsura talaga ng quantum mechanical model and para ma-instill sa atin na yun talaga yun yung accepted model as of now. Ano? Kasi baka naman pag diretso agad tayo sa Bohr model, yun ang ating maisip na yun yung current model. No? Okay. So, gagamitin lang natin yung Bohr model ngayon kasi para mas madaling ninyong ma-visualize. Okay, ma-visualize yung mga orbitals, energy levels, okay, which is hindi natin hindi natin ma-observe totally dun sa quantum mechanical model. Ano? Okay, so let's have an example here. The beryllium. Okay, ang beryllium, kung meron siyang 4 proton, 5 neutron, and 4 electron. Okay, so
Ayan po yung kanyang structure of an atom. Okay, so yan po yung ating structure ng beryllium. Okay, ang tawag po natin dun sa mga red na sphere ay energy level. Okay, energy level. Pwede kang magkaroon lang ng isang energy level, 2 energy level, 3, and 4, and many more. Okay, so yun po ang tawag natin sa sphere na red, energy level. Don't forget, this one is the valence shell. Yan yung pinaka-last na shell. Yung pinakadulong energy level, ang tawag natin ay valence shell. Ano nga ulit yung tawag natin sa pinaka-last na energy level? Valence shell. Or yan. And then, yung pinaka-last naman na electron, valence electron. Correct. Okay. So, tatandaan natin lang ha. Hindi naman nakakalat yung mga words na yan. Okay. So, meron tayong potassium. Potassium, meron siyang 19 protons, 20 neutron, and 19 electron. Okay. So, meron siyang 2, ilan po? 19 electrons. Okay. Ayan yung potassium natin. Ayan, 19 electrons. So, sa ating potassium, ilan po yung nakikita nating energy level? 4, di ba? 4 yung ating nakikita energy level. Meron siyang 19 electron. Ano? So, tingnan natin. Ang tawag natin po dito sa first energy level, ang nag-occupy po dito, bawat energy level mga anak, tatandaan natin, bawat energy level, sige, alisin muna natin yung mga electrons na yan. So, yung bawat energy level, aside from the fact na may mga electrons yan, ino-occupy ng mga electrons yan, okay, yung bawat energy level, may mga orbitals din yan. Okay, sasabihin ko yung mga orbitals na meron kada energy level. Yung orbitals na yun ay doon nakaposisyon or nandoon yung mga electrons na yun. Okay, so ang ating first energy level, yung nasa loob, ay ino-occupy po siya ng s orbital. Ano po? S orbital. Ulit, s orbital. Yung pangalawang energy level, dalawang orbital yung meron sa kanya. Okay, the s and p orbital. Tandaan na po, s and p orbital. Yun yung nakatungtong sa kanya. Okay, and then, yung ating third energy level ay tatlong orbital ang meron. S, P, and D orbital. Okay, and then yung ating last energy level is ino-occupy naman siya ng S, P, D, and F orbital. Review nga tayo. Sige. Doon sa first energy level, anong orbital yung nakatungtong dyan? S orbital. Nandun yung electron. Sa pangalawang energy level, anong orbital yung nandoon? S and P. Sa pangatlong energy level, S, P, and D. Sa pang-apat na energy level, okay, S, P, D, and F orbital. Ano? So, hopefully matandaan. Huwag kakalimutan kasi kailangan natin yan mamaya. Fill in the blanks according to Aufbau principle. Okay, you have to remember this rule. According to the Aufbau principle, electrons fill orbitals of lower energy first. Electrons occupy orbitals with specific energy levels based on their energy. Orbitals that are closer to the nucleus have lower energy compared to the orbitals that are farther away. Okay, so balikan natin mga anak. Ang sinasabi sa Aufbau principle, kailangan muna natin lagyan ng electrons yung unang orbital bago tayo pumunta sa pangalawang orbital. Pupunuin muna natin yung lowest orbital bago tayo makapunta sa next orbital. Ibig sabihin, doon sa first energy level na S, doon ka muna talaga maglalagay ng electron. Hindi ka pwedeng maglagay ng electron doon sa pangalawang energy level without filling the lowest energy level or orbital. Tatandaan. Ganun po. Kung baga mayroon tayo, ito muna, bago ka pumunta doon sa pangalawa, kailangan kompletuhin mo muna yung nasa una. Nakukuha. Okay, so sige. Ayan. So, this is the Bohr model. Okay, the carbon with 6 protons, 6 neutron, and 6 electrons. So, tingnan natin. May 6 neutron siya. Okay, and 6 electron. Nitrogen with 7 proton. Okay, we have 7 neutron and then, okay, 7 electron. Complete that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next,
oxygen with 8 proton, 8 neutron, and 8 electron. Nakakuha? 8 nga ba? Okay, bilangan natin ang electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Okay, nakulangan na. Pinahuli ko pa ang isa. Next, what about fluorine? Okay, with 9 proton, 10 neutron, and 9 electron. Okay, ayan. So, bilangan na natin ang electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correct. Okay, and the neon. Okay, 10 proton, 10 neutron, and 10 electron. Okay, and for additional information, okay, on the following elements na binigay ko, neon is the only stable element. Diba? Bakit nga stable? Kasi yung pinaka-last or shell niya is filled with 8 electrons. Naalala natin sa ating lesson 5. Okay, sige, hopefully, Ayan, so dito na tayo sa energy levels, sub-levels, orbitals, and maximum electrons. Okay, ilan nga yung nakita nating energy levels sa potassium? 4. Ano? May 4. Yung first energy levels, kung titingnan natin this one, is occupied by s orbital only. Yung second energy level natin ay sp sublevels or orbitals. Yung ating third energy level ay occupied ng sp and d orbital. Okay, yung fourth energy level ay sp, d, and f orbital. Okay, so ito yung ating mga orbital, sp, d, f. Tandaan mga anak, tandaan. Nandito na tayo sa crucial part. Okay, pinaka-crucial part. Ang s orbital natin or s sublevel ay ang kaya niya lang hawakan ay 2 electrons. Tandaan, ilang electron po yung kayang hawakan ng s? 2 lang. Yung p orbital, okay, ang kaya niyang hawakan lang ay 6 electron, yung maximum. Hindi niya pwedeng lumampas. Yung d orbital, ang pinaka-maximum electron niya ay 10. At yung f orbital, ang pinaka-maximum electron niya ay 40. So, ibig sabihin, kung ganyan yung number of electrons, sige nga magkaroon tayo ng problem solving sa first energy level. Okay, dun sa first sphere, ilang electron yung nandoon? S lang, di ba? Dun sa first energy level, S lang yung nandoon. Ilang electron? It's 2 only. Okay, sino nagsagot ng 2? Okay, what about in the second energy level? Ilang electron yung nandoon? Diba, ang S ay 2, ang P ay 6. So, pag-plus natin, S plus P, or 2 plus 6 is 8 electrons. Nakuha? And then third, SPD. So, 2 plus 6 plus 10 is 18. And then the fourth energy level, 2 plus 6 plus 10 plus 14 is equal to 32. Nakuha? Okay, nakuha po? Okay, kulangan lagyan natin ng plus. Ayan, F. Ayan. Nakuha ba? O bakit ganun yung ating naging total number of electrons? Okay, so napakadali naman mga anak. Ano? So, sige. Mag-review tayo. Ano tayo? Skip dito. Open tayo ng another presentation. Okay. And then, i-blank natin. Ayan. So, lakihan natin. Okay, so here, ilan nga po yung ating, ano nga ang tawag po natin dun sa mga red na sphere kanina? Anong tawag po natin dun sa pinakita kong sphere kanina? This one. For example, this one. Ang tawag po natin sa kanila or ang tawag natin sa kanila ay energy level. Okay, energy level. Okay. So, ayan. Dagdagan natin ang isa pa. Nakalakayan natin ng konti. Ay, pwede nyo ito mga mansur drawing sa board para mas magets na ng mga bagets. Pagets. Ayan. Okay, and then, fourth energy level. Kaya mahirap po ng PowerPoint, promise. Okay, so dito sa ating first energy level, this is the first energy level. Anong orbital na yung nag-occupy diyan sa first energy level? What is the orbital that occupy the first energy level? Okay, anong orbital po?
it's s orbital only, di ba? Okay, yung una po na orbital natin ay s orbital. Center lang natin. Okay, just napaka-arte. Okay, ayan po yung ating S. Okay, orbital. Yung ating second energy level ay SN, P. Okay. Yung ating third ay P, and D orbital. Right? And then yung ating fourth energy level ay P, D, and F orbital. Okay. So sabi ko sa inyo, ilan nga po yung maximum number of electron na kayang hawakan ng S? Dalawa. Okay, dalawa lang, di ba? Kaya sinabi ko sa inyo, dalawang electron lang yung kayang hawakan ng S orbital. Okay, so, ay, dalawang electron lang. Okay, yung ating P is 6. Okay, so definitely sa second orbital, meron tayong 2, okay, plus 6. Okay, then dito ay 2 plus 6 plus 10. Okay. And then sa last naman ay 2 plus 6 plus 10 plus 14. Okay. Yan po yung maximum of electrons ng bawat orbital. Tatandaan, huwag malilito. Okay, yung malilito dyan ay naku po, bawal malito. Okay, so balik tayo sa ating PowerPoint presentation. Next. Ano na kaya tayo sa electron configuration? Okay, so yung ating electron configuration naman, it determines, okay, the position of electron in each orbital. Ano? So yung sa atin, sa paggagawa natin ng electron configuration, from the word itself, electron, di ba nandun na yung word na electron, definitely ang involved dito ay electron. So dapat alam din natin yung mga number of electrons ng bawat atom. Nakuha. Okay. So hydrogen, meron siyang ilang electron? Isa lang, di ba? Okay. So, ilang orbitals yung nakikita ninyo? Or ilang energy level rather ang nakikita ninyo sa hydrogen? A1, B2, 3, C3, and D4. Isa lang, di ba? Isang sphere lang nakikita ninyo. Isang orbital. Isang energy level. So, ibig sabihin kung isang energy level yan, anong orbital so mag-occupy dyan? S, SP, SPD, or SPDF? Of course, it's S only, di ba? Okay. So, isa lang ang energy level niya. So, definitely S orbital lang yung nandoon. Okay. So, nakukuha. Ayan. So, na yung S orbital, kayang humawak ng ilang electron? Dalawa. Okay. But in the case of hydrogen, ilan ang electron niya? Isa lang. So, hydrogen, isusulat lang natin yung kanyang electron configuration like this. 1. Ano po sir yung nare-represent ng 1? Okay, ang nare-represent po ng 1 ay yung energy level. Itong red na sphere. 1. Ano pong orbital yung nasa 1 first energy level? S. Okay, sunod natin sulat. S. Ilan ang electron ng hydrogen? 1. Okay, that's it. Okay, that's the electron configuration of hydrogen. Nakuha. Ang dali. Okay, so next, carbon. So, ilan muna ang electron ng carbon? 6, di ba? 6. Okay, so, ayan, 6 ang electron ng carbon. Okay, next, first energy level, ina-occupy siya ng S. Okay, at 2 electrons yung kayang hawakan, maximum. Second energy level, anong orbital? Yung nandyan, S and P. Okay, so, ano yung maximum electron ng ating second energy level? 2 plus 6 is 8. Ano? Okay. So, for the electron configuration, okay, una-una muna tayo ha. First energy level, 1. Okay, 1 ang isusulat muna. Okay, ano yung orbital? S. Ilan ang electron na nakikita niyo sa first orbital? 1, 2. Ilagay natin 1
1s2. Sir, pwede po ba maging 1s3? Hindi pwede. Di nga sabi ko sa inyo, ang s orbital ang kayang hawakan niya lang ay ilan? 2. Hindi siya pwede lumagpas sa 2. Pero sir, kanina yung hydrogen is 1a, 1s1. Eh sabi niyo 2. Isa lang naman yung electron. Pwedeng kumulang, pero bawal sumobra. Depende yun kung ilan yung electrons no atom. Okay na po ha. Sige, since may kasunod pa ba na orbitals ang first energy level, wala na. Wala na, diga? So, sir, ano pong isusunod namin isusunod dyan? Punta na tayo dun sa second energy level. So, anong isusunod mo second energy level? Is it 1 or 2? Siyempre, 2. Diba? 2, yung second orbital natin. So, ano yung nauuna dun sa dalawang orbital sa second energy level? S or P? S. Diba yung mauuna? So, isusunod natin S. Okay. Sir, ilan po yung kayang hawakan ng S ulit? 2. Okay. So, ipag-plus muna. Check muna natin. Ilan na yung electron diyan? 2 plus 2? Or ilan ang electron ng carbon? 6. So, meron pa tayong kulang na dalawa. Isunod natin 2. Kasi nandun pa din, di ka? 2. Okay, sa second energy level pa tayo. And then, sunod natin P. So, ano mo isusunod natin na electron dyan? Okay, ang isusunod na lang natin dyan kung ilan yung kulang. 2. Sir, A6 po yung kayang hawakan ng P eh. Sabi ko nga sa inyo, pwede kumulang pero bawal sumobra. I-plug plus pa natin. 2 plus 2 plus 2, 6. Bilangan natin yung electron ng carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mas madali ito pag nasa board eh. Medyo challenging dito sa PowerPoint presentation. Okay, so anyway, so this is like the Christmas tree mga anak. Pero kung mas madali ninyo, alam niyo mas madali sa akin na sa uluhin yung electron configuration. Ito mga anak, yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay, ito. Paano sir? 1. 1s. Punta tayo sa pangalawa. 2s. 2p. Okay, then 3s. 3p. 3d. And then last 4s. 4p. 4d. 4f. Ito yung pinakamadali. Dito ako na nakakapagsaon. Basta alam ko yung mga energy level. Okay, hindi ako maliligaw. Hindi pwedeng 1s. Ang sananad mo dito ay 3d. Wala ka pa nga dito. Diga? Okay, so para mas masaulo natin. So dapat mapasaulo na natin sa mga bagets. Ito, simple. Papakrismas na natin sa kanila. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, okay, 4s, 3d, 4p, 5s, and so on and so forth. Ayan, so sulat na natin yung electron configuration ng oxygen. Ilan muna ang electron ng oxygen? 8. Okay, so sige, electron configuration. Ilan muna ang hirap di kapag hindi nyo alam yung energy level ng isang atom. Kaya mas maganda mag-drawing muna kayo. Okay, so ito yung ating atom ng oxygen. Ilan yung energy level niya? 2. Okay, so sa first energy level, puno, diba? May 2 electrons. Second energy level, ano nga pong mga orbitals? S and P. So 2s, puno din. Okay, 2 plus 2, 4. Ilan pa yung kulang natin? 4, ano? So 2p4. Okay. Next, sodium. Ang kanyang number of electrons? 11. Okay, so this is the atom of sodium. Ilan po yung kanyang energy level? 3. Okay, so 1, S2 po, no? Yung ating second energy level na ang hawak niya ay 2s and 2p. Okay, 2s2. Okay, puno din. 2p6. Ayun, ito puno. So 2 plus 2 is equal to 4 plus 6, 10. So may isa pa. Anong mga energy level? Okay, yung nandoon sa third, diba? S, P, and D. Okay, so ang susunod mo, 3. Nasa na tayo, 3 energy level. 3s1. Sir, bakit hindi na po nakita yung P and D? Eh, hindi na tayo nakaabot doon kasi ang electron lang ng sodium ay 11. Nakuha. Okay, so sige. Ay, ang dali pala talaga nito. Ang dali lang magturo ng electron configuration. But in a deeper manner, pag nagturo kayo mga ma-answer na electron configuration sa mga higher level, like for example, grade 11, grade 12, you have to really teach the rule, yung AFNAW principle, the Paul exclusion principle, and then the Hamilton's rule. Pero dito sa ating calcium naman kasi, simple lang, huwag natin pahirapan ng mga bagets kasi yun lang naman ang humihingi. Okay? At huwag natin pahirapan ng ating mga sarili. Okay?
So for our formative assessment, draw the Bohr model of the following elements. Write the electron configuration and identify the number of valence electrons of any of the following elements. The student may choose one applicant. Isa lang. Now, kaya piliin dyan ng mga bagets. Hindi naman nila kailangan sagutan lahat. Pipili lang ng isa. Okay. So, aluminum, this is the Bohr model, the electron configuration, and the number of valence electron. For silicon, okay, this is the, okay, ayan. So, here, phosphorus, o sige, ating phosphorus, A may, oh yes, this one, and then may 5 na valence electron. Magnesium, ayun, and then for fluorine, okay, mga bagets, kay, yan na po yung sagot, binigay ko na kung yan ang ipapaano sa inyo sa formative assessment. So anyway, napakadaling sulat ng electron configurations para sa mga bata. And wala po dito wala pong sinabi sa ating kasi na kailangan ng mga bagets na magsulat na abbreviated or shortened. Okay, wala natin mahirapan ng mga bagets, mga answer. Thank you so much for listening.